Yes, it's time for Family Feud. Let's meet our teams. Comedian Dan Cruz kasama ang Teatro Tomasino. Actress Madeline Nicolas and the UP Repertory Company. Please welcome our host, ang ating kapuso, Dingdong Dantes. Magandang hapon mga kapuso! At sa mga kauwi pala ng bahay, tamang-tama. Mag-relax muna kayo habang nanonood ng pinakamasayang family game show sa buong mundo, ang... Wow! Ngayon po, kasama natin ang dalawa sa mga OG student theater orgs sa bansa. OG! Ang isa, pambato ng Espanya. Ang isa naman ay pambato ng Diliman. Dito pa lang, alam na natin magiging rayot at masayang episode na to. Kikilalanin muna natin ang unang team. Itinatag noong 1977. That means 48 years na po silang nagsusulong ng dekalidad na theater productions sa University of Santo Tomas or USTE. Alam natin po, hindi lang USTE. Please welcome Teatro Tomasino. Ang kanilang team captain, produkto po ng Teatro Tomasino. Napakahusay na aktres, mahusay sa comedy, at syempre sa lahat pa ng larangan ng acting. Please welcome Dang, the sexy Dang Cruz! Hello, Dog! Miss Dang, welcome to the Family Feud. Yes, I'm so, dito, at home na at home. Of course. At ngayon, ibang-ibang family ang kasama mo this time. Right. Baka maganda siguro sila rin mag-introduce sa kanilang mga sarili. Yes, tama. My name is Angel, third-year literature student from the Faculty of Arts and Letters. At naniniwala po ako sa kasabihan na kapag Angel ang pangalan mo, siguradong ang ganda mo! Hoy! Ako naman, si Cheska Alberto, third-year interior design student. Ako nga pala si Martha Envertucio, isang freshie sa AV Communication Arts. Miss Dang, anong taon ka naging miyembro ng Teatro Tomasino? Naku, napakatagal na. Yes. Pero naging artistic director ako ng Teatro Tomasino nung ika-14th year ng Tomasino. Wow! Grabe. At alam nyo, marami po mga nasa miyembro ng industriya ngayon, particularly sa telebisyon at sa pelikula, Yes. na galing sa Teatro Tomasino. I wanna name a few, pero bigyan nyo rin po ako ng iba na mga nakatrabaho nyo at kasama nyo. Tama po ba na siyempre yung manager ko, si Perry Lansigan? Yes, si Terry Teatro Lansigan. Tomasino. Artista ko yan noon, si Terry. Oo, si Direk Andoy Ranay. Yes. Siyempre, nandiyan si Igan Arnold Claudio. Uy, si Igan. Piolo Pascual. Uy, si Papa P. John Lapus. Si Sweet. Yes, si Sweet. Grabe. Good luck, Teatro Napakadali. Tomasino. And of course, the UP Repertory Company. We have them. Ito po, itinatag po ni Direk Ben Cervantes noong 1972. So this year, 53 years na po silang nagsusulong ng makabuluhan at makabayang theater productions para syempre sa mas nakararami. Let's give a warm welcome again to UP Repertory Company. At ang kanilang team captain, napakahusay po na aktres at alumna ng UP Rep, Miss Madeline Nicolas. Hi, Doc. Mad, Yes, welcome. thank you. This time, kasama niyo yung mga fellow theater people. Repists. Repist ang tawag sa UP. At sila rin po magpapakilala sa kanila mga Yes. sarili. Ako po si Sea Antalan ng Kolehiyo ng Arte at Literatura. Tagalog yun. Wow, Filipino. Tama. Nag-aaral po ng malikhaing pagsulat ang babaeng baklang rakitera ng Marikina. Wow! Napakainam, Sea. Ang susunod, Hello, mga kapitbahay! Ako nga po pala si Jiho. Kala niyo si Beyonce, no? Nagmula sa Kolehiyo
edukasyon at nag-aaral ng Bachelor of Secondary Education, major in English and minor in Special Education at ang finance head ng UP rin! Magandang araw at maganda ako. Ako pala si AC Celebre from BA Multimedia Studies at Assistant Production Manager ng UP Repertory Company. Dito may tanong po ako. Gaano ba kahalaga yung pagiging parte ninyo ng isang theater company back in your college days? When UP Rep was founded, that was during the martial law times, no? So karamihan ng mga dula ng UP Repertory ay tungkol sa bayan. Meron kami pagsambang bayan, sigaw ng bayan, at saka mga rara plays. So ako personally natuto akong mas mahalin ang bayan. At syempre, saya, ipinagpapatuloy niyo pa rin ang ganitong adhikain. Tama po, pero meron na kaming tinatawag na baklaang may katuturan. Ano po ang ibig sabihin? Di ba po parang hindi mo pwedeng sobrang deep word, sobrang mga highfalutin. Highfalutin! Hindi siya pwedeng puro highfalutin, dapat makakakonekta ang masa, no? Sa popular culture, ganyan. Yes. Kaya mahalaga na nagbi-bridge din tayo for newer audiences. Sige, halimbawa, sasabihin natin, okay, both teams, simulan na natin ang laban for 200,000 pesos. Hola bells, mga bakla ni Ye. Kailangan magbayad ng mga rentalichi ng mga eklabu. Kasi ang mga ex-scholar ng Bayanabu ay walang pambayad ng renta. Kaya dapat sa amin mapunta ang 200 quid! Ano, 200 quit? Quid. Good luck sa inyo. Break a leg, so to speak. And of course, break a leg din sa Teatro Tomasino. Simulan na natin ang sagupaan for 200,000 quid. Eto na. Miss Dan and Tita Mad, let's play round 1. Narito na ang katanungan. Nag-survey kami ng Sandaang Pinoy. The top 6 answers are on the board. Ang aking kaaway ay maitim ang blank. Maitim ang kilikili. Maitim ang kilikili. Yan, saan ba yan? Okay. Tita Mad, fill in the blank. Ang aking kaaway ay maitim ang blank. Singit. Sige. Services. Okay. Mas mataas yung kilikili at idang pass or play. Of course, play. Alright. Tita Mad, balik muna tayo. Let's go. Angel. Fill in the blank. Ang aking kaaway ay maitim ang... Budhi! Ano sinasabi mo sa yung nanay parati? ko. Sa nanay ko. Sinasabi niya? Opo, minsan kapag yung nangutang sa kanya, hindi pa nagbabayad. Tapos, ang sama ng budhi naman ni Chemerlu. Nandyan ba ang budhi? Jessica, fill in the blank. Ang aking kaaway ay maitim ang blank. Batok? Kulang lang sa kaskas. Patok. Martha, fill in the blank. Ang aking kaaway ay maitim ang blank. Ang siko! Nandyan ba ang siko? Ate Dang, meron pa. Ang aking kaaway ay maitim ang blank. Maitim ang gilagid. Nandyan ba ang gilagid? Go! One last, Angel. Ang aking kaaway ay maitim ang Tuhod! services. Wala. Cheska, no? Yes. Okay, Cheska. O, one last. Fill in the blank. Ang aking kaaway ay maitim ang blank. Buhok? Services. Wala. So, UP Repertory Company, you can steal this. AC, ang aking kaaway ay blank. Maitim ang? Maitim ang paa. Ayun. Ang aking kaaway ay maitim ang dibdib. Dibdib. Siya? Dapat hindi ganito ang lipunan, pero balat. Balat. Ay maitim ang balat. Complexion. Yeah. Tita Mad. Balat po. Balat? Yes po. Okay, balat. Again, survey naman ito. Survey ito. Okay, ang sabi po nila ay maitim ang balat. To steal the round, nandyan ba ang balat? Welcome back to Family
YouTube. Ang UP Rep pala nakakascore with 88 points pero hindi magpapa-upstage ang Teatro Tomasino. Kaya ang next na magtatapat ay ang third-year literature student from UST na si Angel at ang malikhaing pagsulat major na si Seiya. So let's play round 2. Come on. Sabay-sabay sa kabila. Good luck. Here's your question. Top 7 answers. Saan kadalasang nagki-quit? As in quit. Wait. Hindi ko tapos. O sige. Si Angel, no? Sa kolehiyo, Kasi ang tanong ay, saan kadalasan nagkukwit ang isang tao? So, sa kolehiyo, sa pag-aaral. Ha? Nandiyan ba yan? Sa pag-aaral. So, saan kadalasan nagkukwit ang isang tao? Trabaho! Nandiyan ba ang trabaho? Say pass or play. Siyempre, play! Alright, let's play this round. Come on. Jiho, saan kadalasan nagkukwit ang isang tao? Sa buhay. Sa buhay. Dahil habang may buhay, may... Pagsubok. Pagsubok. Survey says buhay. AC, saan kadalasang nagkukwit ang isang tao? Sa laro. Parang game, like sports game. Survey says, wala. Yan doon Tomasino, hadal na. Tita Mag, saan kadalasang nagkukwit ang isang tao? A relationship. Sa relasyon. Survey says, yeah. Saya, saan kadalasan nagkukwit ang isang tao? Sa varsity. Sa varsity. Varsity sepak takraw. Jackstone. Sa Jackstone kasi ball is life kami dun eh. Survey says, parang pareho na rin yun eh. Pareho na rin sa games eh. Okay? Martha? Saan kadalasan nagkikwit ang tao? Sa bisyo! Bisyo. Cheska. Sugal! Angel. sa application. Ha? Trabaho, edi magkukwit ka pa lang dun sa pag-a-apply mo. Yung pala sa... Ayoko na! Sinusulit mo lang yung sulit mo, ititigil mo na. Hindi na nga umabot sa first date. Hindi na umabot ako yung resign. Miss Dang, okay. Saan kadalasang nagkikwit ang isang tao? Sa tingin ko, katulad sinabi ni Marta, ni Cheska, bisyo. Okay. Maraming klaseng bisyo. Can you be more specific? Okay. Pwede. Isa lang. Paninigarilyo. Marami sa atin naninigarilyo. Okay. Okay. Ang sabi, to steal the round, quit sa sigarilyo. Survey says... Top answer. After 2 rounds, itong score, ang pride ng Espanya may 59 points, habang syempre may 88 points pa rin ang pambato ng Diliman. Pero, bago yan, may 3 pa tayo hindi nakukuhang sagot sa board. Kaya, merong chance manalo ang ating Lucky Studio audience ng... Hindi ako mag-quit sa pagbibigay ng 5,000! Alright, let's do it! Let's do it! Anong pangalan mo, Parego? Eman po. Eman! Eto na, mag-quit ang isang tao sa blank. Droga. Turo ka! Di tayo. Okay, sabi mo. Sabi natin. Sabi mo, survey says, droga, tapos nalikod ka. Sabay tayo. Services. Droga. Droga! Go! Well done. Congratulations! You got it! Woo! Para sa atin to. May dalawa pa eh. Tignan muna natin number 6. Number 3. Pag-inom. Sa aming Welcome back to Family Feud. After 2 rounds, leading ang UP Rep with 88 points. Habang ang Teatro Tomasino ay may 59 points. Ito, mas gagawin pa natin exciting laban. Next to play ang third-year interior design student na si Cheska at ang BS Secondary Education major na si Jaiho. Let's play round 3. Top 6 answers on the board. Ang tanong, ano ang sign na ang isang tao ay barangay tanod? Jiho.
Damit. Ano ang damit niya? Yung vest. Bakit kaya sila naka-vest sa palagay mo? Para madali silang ma-identify. Nandyan ba ang vest? Cheska, meron pa mas mataas. Ano sign na isang tao ay barangay tanod? Malaki ang tiyan. May kilala ka bang barangay tanod sa inyo na malaki ang tiyan? More on observation. Observation lang. Observation. Observation lang naman. It's okay. Survey lang to. Nandyan ba ang malaki ang tiyan? Pass or play? Jiho? Play the play! Let's go. Let's do this. AC, Yes po! play na play. Katulad ng ginagawa Siyempre. niyo sa stage play. Ano ang Yes. sign na isang tao ay barangay tanod? May batuta, syempre. Survey says, play. Tita Mad, sign na isang tao ay barangay tanod. May tarpaulin. Lalagyan na ikay barangay tanod. Kailangan i-announce mo na ikaw ang barangay tanod. So, ibig sabihin, Oo. namukaan mo siya kasi nakita mo na siya sa tarpaulin. Oo. Parang kandidato. Okay. Ang sabi ni Tita Mad ay, may tarpaulin. Survey says? Wala. Siya, ano ang sign ng tao ay barangay tanod siya? May pito. Okay. Kung mayroong batuta, baka may pito. Walang budget. Hadal na kayo. Walang budget sa pito. Gio, ano ang sign ng isang tao ay barangay tanod? Nakasombrero. Nakasumbrero. What? AC, ano pang sign? Ano pang sign? Syempre puyat, nagbabantay eh. Puyat. So pag puyat, ano sign na pag taong puyat? Malalim ang eye bags. Malalim ang eye bags, medyo hindi nakakatulog. Nandiyan ba ang puyat? Wala. Teatro, ito lang pagkakataon nyo to steal again. Sign na isang tao ay barangay tanod. Isa siyang tanod kapag meron siyang patrol car. Patrol car, Cheska. Mayaman yung tanod Pito. nila. Angel. Isa kang tanod kung may hawak kang kape. Napupuyat kasi nagtatawag ng curfew. Dadan. Final answer. Ano ang sign na isang tao ay barangay tanod? May patrol car. May patrol car. Ang sabi po nila ay patrol car, pero ang sabi ng survey ay... Wala. Okay. Narito ang score. After 3 rounds, naghahabol ang Teatro Tomasino with 59. Leading pa rin ang UP Rep with 260 points. Pero may mga hindi pa tayo nakuha ulit. So, oras na para mamigay sa ating studio audience na isa pang... And you are? I'm Gian po, from the College of Commerce. Gian naman from the College of Commerce ng UST. Again, sign na ang isang tao ay barangay tanod, Gian. May radio po or comset. Coms. Radio or comms? Survey says... Yeah! Congratulations! You got it, you got it. Oh, may dalawa pa. Number 6. Paikot-ikot. Number 4. Aling theater group kaya ang didiretso sa final act na tatawagin nating Fast Money? Malalaman natin sa pagbabalik ng Family Feud. Welcome back to Family Feud. Now recap the scores. Leading pa rin with 260 ang UP Rep, habang 59 ang Teatro Tomasino. Kaya diretso na tayo sa ating last head-to-head battle. Ang magsasagupaan ay ang freshman com art student at current apprentice ng Teatro Tomasino na si Martha at ang multimedia studies major na si AC. Let's play round 4. Good luck, triple points. Top 4 na lang to. Sa Pilipinas, bakit hindi nawawala ang pansit sa mga handaan? AC? Dahil ito ay pampahaba ng buhay. Nandyan ba ang pampahaba ng buhay? Top answer! AC, pass or play? Play. Play! Let's go! Marta, balik mo na. Final round. Tita Matt, sa Pilipinas, ba't hindi daw nawawala ang pansit sa mga handaan? Ito ho ang pinakapaboritong pagkain ng mga Pilipino. Dahil? Dahil ito ay nababaon. Dahil ito'y... Tama. Sharon. Bakit? Ito'y nasasara. Nandiyan ba yan, survey? Favorite? Wow! Saya, sa Pilipinas, ba't hindi nawawala ang pansit sa mga handaan? Mura lang kasi. Yun lang ang afford namin.
Dahil mura. Wow! Tio, isa na lang. Sa Pilipinas, ba't di nawawala ang pansit sa handaan? Bakit? Come on. Dahil madaling gawin. Dahil madaling gawin. Survey says, wala. Got it. You got 2 more chances, AC. Bakit hindi nawawala ang pansit sa handaan sa Pilipinas? Dahil masustansya. Nandyan ba ang masustansya? Hadal na. Meron pa, may chance pa kayo. Tita Bad, sa Pilipinas, ba't hindi nawawala ang pansit sa mga handaan? Pampaswerte. Pampaswerte. Nandyan ba? Sabi po nila pampaswerte. Ang sabi naman ng ating survey ay, wow! Okay. Ito na exciting part. Kung tama sagot nyo, panalo na kayo. Martha, sa Pilipinas, bakit hindi nawawala ang pansit sa handaan? Dahil ito ay pangmasa, Okay, Cheska? pampawala ng mga bad Bad vibes? Ganon. Pangwala ng mga bad vibes. Dahil ito ay hindi panisin. Hindi madaling mapanis. Ito na, for the win. Sa Pilipinas, bakit hindi nawawala ang pansit sa mga handaan? So, hindi siya madali masira. Hindi madaling mapanis. Hindi siya o madali, masira. diba? Ang sabi ng survey, for the win. Hindi madaling mapanis. Oh, tignan nga natin. Let's see number 2. Wala lang, tradisyon. Nakakasanayan lang. Ang ating final score, UP Rep 512, Teatro Tomasino 59. Maraming salamat sa inyo. Thank you! You played well. Palakpakan po natin sila, mga kapatid. Thank you! Mag-uwi sila ng 50,000 pesos. Okay, congratulations. You've won 100,000 already. Tita Mad, sino po maglalaro sa Fastman? It's me and Sia. Welcome back to Family Feud. Kanina, nanalo na ang UP Rep ng 100,000 pesos at ang goal po nila ay makakuha ng total cash prize of 200,000. Tita Mad, panalo rin po ng 20,000 ang chosen na organization na napili nyo. Ano pong napili niyo? Samahan ng mga manininda ng UP. Samahan po ng mga manininda ng UP Campus. Give me 20 seconds on the clock. Here we go. Ito ang sagot po, pwedeng English, pwedeng Filipino. Magbigay ng gamit sa school na nagsisimula sa letter P. Pantasa. Kung 10,000 pesos ang kita mo kada buwan, magkano pwede mong itago bilang ipon? 1,000. Bakit bumibili ng bagong damit ang tao? Para in fashion. Anong age tinutubuan ng bigote ang isang binatilyo? Around 10. Bukod sa soft drinks, ano pang nabibili ng nakabote? Fruit juice. Tignan natin kung ilang points po nakuha ninyo. Pwedeng English o Filipino, gamit sa school na nagsisimula sa letter P. Ang sabi nyo ay pantasa. Sharpener. Ang sabi ng survey. Meron. Kung 10,000 ang kita mo, magkano pwede mong itago bilang ipon? 1,000 pesos. Ang sabi ng survey, nice one. Very good. It's a good answer. Bakit bumibili ng bagong damit ang tao para sa fashion? Survey? Meron. Oh my God. Anong age tinutubuan ng bigote ang isang binatilyo? Sabi mo yung mga 10 years old. Ang sabi ng survey, masyadong my God, no. maaga. It's really, Soft my bukod sa God. soft drinks na bibili ng nakabote. Ang sabi nyo ay fruit juice. Ang sabi ng survey. Meron. Okay. 64. My God, Lord. Dito na, Okay. good start. Good start po. Yeah. Let's welcome back Sia. Sia, Yes! good luck. Thank you. Okay. Tita Mad got 64 points, meaning 136 to go para mauwi natin kayang-kaya. Lahat ng mga sagot niya, nakikita kayo ng mga manonood. So give me 25 seconds on the clock. Ready? 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 Ready! Pwedeng English. Okay. O pwedeng Filipino. Okay. Ang sagot. Magbigay ng gamit sa school na nagsisimula sa letter P. Go. Pen. Kung 10,000 pesos ang kita mo kada buwan, magkano ang pwede mong itago bilang ipon? 2,000. Bakit bumibili ng bagong damit ang tao? Kasi bagong pasok sa trabaho.
Anong age tinutubuan ng bigote ang isang binatilyo? 16. Bukod sa soft drinks, ano pa ang nabibili ng nakabote? Kabote. Ano pa nabibili ng nakabote? Bukod sa soft drinks, nakabote. Let's go, we need 136 points. 136. 136. Pwede English, pwede Filipino. Gamit sa school na nagsisimula sa letter P. Ang sabi mo, pen ang sabi ng survey. Pencil ang top answer, pencil. Kala ko nasagot na eh. Kung 10,000 pesos ang kita mo kada buwan, magkano pwede mong itago bilang ipon? 2,000 pesos. Ang sabi ng survey. Wow. Ang top answer ay 1,000. Tapos 500 yung susunod. Bakit bumibili ng bagong damit ang tao? Dahil bagong pasok sa trabaho. Ang sabi ng survey ay... wala. Ang top answer ay may event or okasyon. Kasal, birthday, binyag, gano'n. Anong age sinutubuan ng bigote ng isang binatilyo? Sabi mo 16 years old. Ang sabi ng survey? Top answer. That's the top answer. Bukod sa soft drinks na bibili na kabote. Guess. Laundry. Laundry. items. Ang top answer natin dito ay alak. Alak. But anyway, congratulations. Thank you po. You still won 100,000 pesos. Sarap. Teatro Tomasino. Eman, tama ka dito. Eman, muli, thank you very much so much sa mga estudyante na naglaro ngayon at kasama ang kanilang mga alumni. Maraming salamat. Mabuhay po ang kabataang Pilipino. Maraming salamat. Ako po si Ding Dong Dantes. Araw-araw na maghahatid ng saya at papremyo. Kaya makihula at panalo dito sa Family Feud!